Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway-kaway! Kaya partner, sa araw na to, andito po kami sa Purok 4, Calcam, Tupi, South Cotabato. Kasama namin ngayon si Retired General Victor Vivares. Kaway-kaway po tayo, General. So ito na yung ating part 2 ng video partner kung Oo. saan before po mga idol na feature po tayo sa kanyang kambingan yung CVG Goat Farm. So ito yung integrated farming ay feature natin kay General kung saan ito na yung sakop ng CVG Agri-Ventures. CGB. CGV Agri-Ventures. Ayan. Alamin po natin yung istorya mga idol kung gaano kaganda yung mga integrated farming business partner. Ayan, tsaka pupuntahan natin yung mga farm ni General kasi itong mga future na mga retired na mga person, no, mga sa government or sa saan ka man nagtatrabaho, possible na pwede mo itong sundin kasi ito yung magiging sustainability pagdating na retired ka na, yung wala ka nang gagawin. Tama. Ito na yung, kumbaga, Pagkakagastahan mo ng retirement fund mo. ayun, pagkakagastahan ng retirement plan mo. Tsaka siyempre, sustainable, may kikita ka at sasaya ka. Kasama mo yung family mo kasi ito ay family business. No? So ito yung kanilang pinaglaanan ng kanilang paggagastusan. So General, ano ba yung meron dito sa farm mo? Kasi napakaraming meron ka palang farming, no? Yeah. So, dito sa farm na to, ang dinevelop natin dito is yung guapol natin na tinatawag. Ito yung mga bayabas na dinadala natin sa Manila, sa Cebu, Davao. But kami, as a starting farmer sa Guaba, dole muna. Dole. Yung sigurado muna na buyer ng bayabas ang papasokan para wala kang kuwan ba? Parang kumbaga sa kuwan, every harvest mo sigurado. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yeah. Medyo mababa pero hindi naman kuwan. Hindi naman ganun kababa talaga. Profitable naman. Profitable pa rin. Oo. Ayun. Ayan. So partner, Mm. di ba nga, sabi nga nila, after you retire, either you go into business or you go into farming. So dito, General, bakit after you retire, dito po kayo sa farming, hindi po kayo into business, kumbaga yung mga commercial business talaga, dito kayo sa farming na bilong na business? Kuwan naman kasi yan. Before man ako nagka-work sa government, galing man kami sa farmer na pamilya. My parents in Bicol are into rice farming sila. So yan ang nakagistan natin na agriculture industry. And besides, dalawa sa mga kapatid ko are agriculturist before. Retire na. Retire na rin sila. So, kaya pag retire ko, sabi ko, before my retirement, nag-iisip na ako kung ano ba yung dapat kong pangandaan after my retirement. Kasi yung pera, uubos lang yan. Diba? Ubos na nga. Nauubos din kasi yung retirement. Lalo na kung wala kang insaktong financial management. So, dapat mayroon kang backup plan. Ano ba yon? Pwede kang mag-invest. Tulad ng iba nating, ibang mga uniform dyan ng mga retiree din, nag-invest sila sa like sa mga upsly, ganun, mga PSLI, nag-invest sila doon. Yung part of their retirement, ini-invest nila doon para mag-interest. Ako naman, ang naisip ko is sa farming. Una-una, passion din natin or pangarap din natin magkaroon ng farm. Kasi sabi nga diyan, ang tao nagugutom. So, Walang katapos ang kain. walang katapusan kainan yun. Kaya, nag-isip na rin kung ano yung mga gagawin. So, dito sa Calcam, makikita natin, napapansin ko na maliban sa papaya, itong bayabas is magandang source of income. Kasi maganda ang tubo ng mga kuwan dito bayabas. Sabi nga, tulad nito, itong farm ko, kasi karamihan kasi sa na-acquire kong property are hilly. So hindi pwede yung papaya. Okay. mahirap magpapaya sa hilly. Matumba. Mga tumba man sila, matumba sa bigat, tapos irrigation problema. Unlike sa bayabas na madali siyang buhayin sa mga hilly na area, basta open lang siya sa init.
So ito yun. Naalala ko nung maliit pa kami, maraming bayabas sa Bicol na yung mga native. Magkuhan talaga sila, mabuhay talaga sila sa mainit na lugar ba. Survive. Ito yung kuhan. Kaya nga dito sabi ko, bayabas na lang. So, partner, taon na rin to. Taon na rin to na kuhan na tinanim. Tinanim. So, almost 1 year na. Pero general, talagang kumbaga sa ganito kalawak na area, no, partner sa napuntahan natin kasi hindi to basta-basta Ang management, no, kailangan finances, marami kasing i-consider mo kasi nga malawak yung area mo. Tsaka different kinds of crops, no, may multi-cropping, marami kasing vegetables, may vegetable din siya, meron siyang kumbaga sa fruits, no, meron din siyang ngayon livestock. Baka in the future, meron ding aquaculture. Sa yeah. Kasi may mga water source sila. Those things are being considered good. Yes. So, general, sino ba yung mga kasama mo dito sa farm mo? May mga katuwang ka ba? Yung partner mo ba sa business or sa pagpa-farm? So, dito sa Bayabas, ang mga workers natin dito are people from this Purok. Community. From Tlihi. Tlihi. Yung Purok ang kuha nila is Tlihi talaga, Kalkam. So, katabi lang to ng yung nandoon naman sa Kambingan is kuhan, Purok 3. Magkatabi lang, malapit lang. Mga kilometer na siguro. Kasi makita nga dito. So, ang mga workers natin, mga locals dito, then, of course, yung anak ko, yung bumbiro, siya ang in charge dito. Okay. Kasi mayroon naman mayroon siyang area ng bayabas. Sabi ko, nak, if I go abroad, I will assign to you the guava, knowing na alam mo na kung paano. So, anyway, ang i-assume mo naman is already maganda na. Pagpatuloy mo lang kung ano yung kuhan. And kung meron ka mga technique then introduce mo rin. Ayun. Parang So, kanya-kanya partner, mayroon silang nakatoka. Grabing research to. So, yun ata po yung anak nyo. Si Victor the third. FO1 Victor Rodriguez the third. Yun. Ayun. So, grabe partner, imagine mo, may na-feature na tayong mga bayabasan before. Pero ngayon lang ako nakita. Tingnan mo yung bayabas, grabe, ano talaga ito? Linilinis talaga siya. Lininis, tapos para hindi siya maanahan. At the same time, para may harang dito, para yung abono, hindi matapon. Huwag matapon. Ayun. Yan, so general dito, maliban sa meron kang kambing, meron kang manok, mayroon kang bayabas. May baka. Mayroon pang baka. Ano pa iba? Kabayo meron din. Mayroon din ako kabayo. Yung kabayo ko naman is for hauling sa mga products dito sa Babaw. Okay. Kaya nag-invest din ako sa kabayo kasi mahal kaya yung rental ng kabayo. Mag-hauling. Kung minsan naman kasi may lalapit sa bahay. Sir, binibenta namin yung kabayo namin. Baka interesado ka. So, kasi nangangailangan ng pera. At kuha naman, at reasonable price, minsan, sige, invest. Bilhin natin ko, tapos paalagaan ko pa rin sa kanila. Ayun. Yun ang maganda. At least during hauling na ng mga mo, hindi ka na problema. Hindi ka na. Hiramin lang kumbaga yun. Bali, tao na lang yung babayaran. Tao na lang yung babayaran mo. Kasi siyempre naman, sila naman ang maghahakot pa rin. Ayun, partner. Madaling lapitan si General Partner. Mabait. Partner, yung iba kasi namumroblema, usually ang mga nasa comment section natin, paano nga ba mag-farming? Wala daw silang lupa, wala silang malawak na lupain. Pero mga idol, bigyan ko po kayo ng idea. Dito general po is na some of your area renta. Renta. Paano mo ma-share sa kanila, general, para magdami yung mga farming mo kung wala kang lupa? Anong mga dapat gawin? Even before my retirement, nagre-rent na ako ng buwan. Doon talaga parang mas nagkahilig ako sa farming ba. Kasi yung bago pa lang ako dito sa Region 12, kasi galing ako ng Cebu alam niyo naman yung Cebu, halos walang lupa doon for agriculture sa sa Cebu City mismo, kasi I've been in Cebu City for around 20 years. Ikot-ikot ako doon assignment. So
So, hanggang pa lang tayo, hanggang farm bill lang tayo. Computer lang talaga yung farming ba. Until such time na na-assign ako dito, yun, hirap na hirap ako dati. Kasi walang other source of income except yung salary mo, which is during that time, mga 2014, pababa. Mahirap pa yung sahod ng biro. Yes. Hindi pa nadoble ni Duterte. Hindi pa nadoble yun. Kaya talagang mahirap pag-abutin yung from Expenses, no? from day 1 until day 15 of the month. And 15 hanggang 30. Until that time na mayroong Offer. bumbiro na di sa Tupi dati, in the person name ni Hil Adbincula. Sabi niya, sir, tanim tayo ng papaya, turuan kita. Yun lang turuan kita magtanim ng papaya. Sabi niya, maghanap ka lang ng area na flat. Sabi, wala kasing kuwan. Wala rin ako magamit dito dati. Sabi niya, mag-rent ka lang, sir. Kaya mo man kaya na mag-rent. So, ganito yan. Binigay niya, ganito yung prevailing price ng yung rental per hectare per month or per year. Ganon, parang ganon ba? So, tingin ko naman kaya. So, nag-invest ako. Meron kaming area dyan, Purok 8 yata yun sa poblasyon dati. Basta doon banda sa may kuwan, sa may malapit sa Bungan. So, invest kami doon. 2 hectares yung nakuha ko doon. Ayun. Hanggang ngayon, General, meron pa? Wala na. Wala na. So, ganito. Tinaniman ko ngayon ng papaya. Tinuruan pa. Actually, sa bait ni Advincula, pati yung taon niya, iyon din na nag-prepare ng papayahan ko. Wow. Dito? Oo, kasi sabi niya, para diretso na sir, ikaw lang magbayad sa labor, then yung material, mga itatanim, parang ganun ba? Pati yung bulakuan, yung pag-araro. So, at sa kanya, kasi mga kuwan niya yan, yung mga talagang mga talented person na yung pagtatanim, mga expert na sa papaya ba. So yun, in short, kumita talaga yung kumikita kasi yung papaya doon. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, okay itong agriculture dito sa Tupi, na you will really survive as farmer pag ganyan. Kasi every week, 2 beses yata ako nagde-deliver sa Dol. Wow. Yung red Cavite na papaya. Cavite yung tinanim ko ng Cavite region tinanim ko noon eh. Kasi mas mahal yung kaysa sa yellow. Tsaka walang problema sa market. Yeah. Malaki. Yung sabi niya para mag-practice ka muna ng pagtatanim ng papaya, ito lang muna yung sa Dol. Kasi sabi niya, wag ka mag-aambisyon ng mga sulo-sulo naman. Kasi kailangan more practice talaga yun. Okay. Mas mahirap yun. Sabi nga niyan, yung kasing ini-export na mga papaya is for yun, labor intensive yun. Sa kaalagaan mo, kasi sabi niya, ang binabayaran dyan is yung itsura niya, yung kinis niya, dapat walang gasgas. So sabi, wag ka muna yung ambisyon niyan, ito lang muna kasi malalaki, tapon mo lang siya sa truck. Process kasi. Sabi siya, gano'n. Talaga kumikita siya. I think, kumikita yata ko ng mga 20,000 a week yata noon. A week? Sa papaya? Startup pa lang yun. Startup. Yung 2 hectares Ganun kalaki. Ganun kalaki. Kaya sabi ko, nung kinukuha ko dati, i-assign ng ibang lugar. Ayaw mo na. Ayoko, sabi ko, kaya kung kung tito na ako dito, sa inyo na yung mga assignment nila. Ikaw ba naman, 20,000 a week sa papaya, almost 80,000 net income yun, and 80,000 in 1 month. Hindi naman siya net income, gross na yun, kasi babawasin mo pa yung mga ano. Pero konti man lang yung labor. Yes. Harvest na lang. Harvest lang yun eh. Yun na lang. Kasi nakaganda siya sa papaya is, after 3 months, mamulaklak na siya. Makita mo na ng niya ba? Future niya ba? At tapos, mga 4 months yan or 5 months, magsimula na siya. May mga bunga-bunga na siya. Yun ang nakaganda doon. 7 months, wala na. Full grown na siya. Bunga na talaga.
Kaya nung na-start ka na dito na-assign sa Mindanao General, dahil doon sa papaya na yun, doon nag-start ang farming life mo. Oh, yeah. Totoo yun, totoo. Although yung, di ba, naalala niyo yung kwento ko sa unang episode, yung sa goat farming ko. Wherein, yung goat farming ko, it starts from Negros Oriental pa. Doon nagsimula na ako, kaya lang talagang failure. Oo. Tapos dito, nag-failure pa ako dito sa goat farming ko. Kasi one time pa, kasi siyempre may trabaho. Then, na-assign man ako ng Bicol. So yun talaga. So balikan natin yun sa papaya. Talagang ganda siya. Nagka-problema lang yun, no? Binigyan ako ng regional director posisyon. Napabayaan? Ililipat ako sa Bicol ni Director Banyaga, ni Fire Chief Banyaga. But it's part man talaga ng trabaho. Ng trabaho. Yun. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Vic, doon ka na sa Bicol kasi nung time na yon may mga problema ba. Tapos ako, assistant ako dito sa Region 12. Kaya para pwede ka na mag-RD. Ikaw mag-troubleshoot doon kasi Bicolano ka. Sabi ko sa kanya, sir naman, yeah, totoo naman, Bicolano ako by birth. What now? I'm already staying in Region 12. Sabi ko, ang Bicol, sir, sabi ko, it's a 2 days travel from Mindanao to Bicol or two rides by plane. So sabi ko, hindi madaling assignment yun para sa akin. Naiwan yung farming. Kaya sabi niya, di talaga mag-direct, kuhan ka talaga, mag-RD ka talaga. So wala ko magawa. Iyon, inuntahan doon. Doon ako nagkuhan. Kaya yung napabayaan ko kasi malapit na mag-end yung contract ng lupa noon. Sabi ko nga doon sa may-ari, sabi ko, during that time, ako man yung isa sa pinakamahal magkuhan ba, nagre-rent kasi sa kagustuhan ko talagang magkaroon ng farm utong. Kawan, para mag-alat, sige. Sabi nga nila, pero ang assurance naman kasi ni Adbingula is panalo ka pa rin dyan. Kikita ka pa rin. So, ano ba? Maghihintay ka na mayroong dumating sa'yo na mura or start now? Start now. Di ba? Yan man ang kwento doon. Yan mga choices doon. So, yan. At all, then, yan na. So, ganun pala part. Naputol yung farming ko ng papaya dahil sa trabaho. Reassignment. So, pinasok siya ng trabaho niya sa farming, pinalabas din siya sa farming noon. Pero ngayon, bumalik ulit sa farming. Kasi nag-retire na. Pero general, sa ganito kalawak na area, general, yung pagpa-farm mo dito pa lang sa ganitong area, yung may lubi, yung may coconut, may saging, sustainable, kikita ba talaga? Or kaya ba igastusan yung mga tao? O yung mga expenses mo, kaya bang i-survive ganun? Actually, sa ngayon, medyo dapat mo pa rin magpalabas ng mga ipon mo para masustain talaga. Kasi, tulad yan, itong bayabas, ang average yata is 1.5 year. Para makakit, may kita ka na talaga or mamunga na talaga siya. So, yung 1.5 year, mahirap yun sa walang walang puhunan. Labas lang na labas. Puros talaga siya palabas. Patapos, yun namang mga nyog, yung saging, kung hindi mo nakukunan siya ng para sa bahay, maintenance sa bahay, maintenance mga katulong, palagay ko, okay na sana siya. Kung siya lang mismo. Pero kung mayroon pa siyang pagkakagastang iba, medyo hindi talaga sapat yun. Tagilid yun. So, ganun pala. Pero ngayon, dahil meron ka ng kambing, meron ka pang starting ng manok. Tingin nyo, after a year or 2 years, pag productive na silang lahat, anong mga actually, kita mo? very positive ako sa nangyayari sa agriventure, sa CGB Agriventures talaga. Kung hindi nga lang sana kung mayroong mga iba ring inaasikaso,
makita ko, ang sarap ng itira talaga dito. Kasi nagsisimula na siya eh. Yung kambing namin is starting to grow na after 2 years. After 2 years of shilling out. Then itong bayabas after 1 year na nagpapalabas, makita mo na siya. Alam niyo, pag makikita ko yung mga blue, yun nag-i-inspire sa atin na kasi sign na yan. Bunga. Bunga yan, basta blue. So, dahan-dahan na siya. Siguro sunod yung visit dito, baka puno, lahat ng puno mayroon na. Kasi yung sa anak ko, nauna siya sa akin ng 2 buwan yata. Mas nauna siya. Mas marami na siyang naka-harvest na siya doon. Okay. Actually, naka-harvest na ako dito ng siguro more than 10 fruits. Yun ang kinokonsumo namin sa bahay. Yun yung kinain natin kanina. Isa yun. Pero general dito sa general sa pagkakaroon ng farm, kasi yung iba namin mga viewers natin, partner, nag-iisip ba kung ano ba mas maganda? Bibili ka ba o magre-renta ka ba? Ano ang advantages? As starter. Okay. Kung yan, halos parehas man yan okay. Kasi kung bibili ka, ibig sabihin nun, part of your investment, makuha na siya ng lupa. Although, sigurado ka na sa'yo na yun. Mayroon ding tulad nito, kuwan man to, Prinda man to. Prinda. Okay. So, ibig sabihin, pagdating nung usapan namin na taon na gusto niya nang kunin, pwede niya makuha, pero ibabalik niya yung pera ko. So, Prinda buhi man eh. Prinda buhi. So, maganda pa rin to. Maganda pa rin, mas maganda. Oo. Kasi konti lang yung ginamit mo na puhunan para sa lupa. Okay. At the same time, kumikita ka na. Yeah. Yan lang yun ang kuwan. Kumbaga, yun naman sa binili mo, at least, sa'yo na. at the end, mayroon kang ipapamana sa mga kuwan mo, sa mga mga anak mo. Okay. And yung ownership, kuwan ka, kampante ka na sa'yo. Gumanda man yung mga tinanim mo doon, sa'yo yun. Di ba? Sa renta naman, yung pera mong binayad sa renta, babalik yun after contract. Yeah. So kung nag-income ka doon, ay sa'yo na yun, bonus. Kita mo na yun. Pero, kung mga long-term crops na mga tag 10 years, 20 years, like mga fruit-bearing trees na malalaki, medyo tagilid ka doon. So, tulad dito, 10 years man to, na contract namin ng may-ari. So, sakto. So, yung bayabas is still in siya sa kuwan. In siya sa contract 10 years year duration. Yeah. Sabi ko, pwede ko to taniman ng nyug eh. For 3 to 4 years, palagay natin 5 years, namunga na yung mga nyug mo. Kikita ka pa rin for 5 years doon sa nyug na itinanim mo. And then, maybe after 10 years, pwede ka pang mag-extend. Extendable pa yun kasi privilege. Maybe yung may-ari hindi pa rin niya kayang kunin yung bawiin yung lupa. So, yun ang mga advantages din. Positive kuan ba? Mga projection. So yun talaga po mga totoo mga Inday, kasi importante yun nga partner na pag-usapan natin yung sa past video doon sa na-feature natin sa diversified, kasi kay sir parang isang diversified na integrated ka din sa kanya na farm. Kailangan importante na partner, tuloy-tuloy yung meron kang short term, yung mga vegetable, ganun talaga. Mid-term, itong bayabas, possible pasok sa mid-term, yung mga saging, pasok yun. Piliin nyo yun, magkaroon tayo siguro ng video na gano'n partner, sa mga, para at least maalam din nila. Tapos may long term din. Kapag sa iyo talaga yung area, possible, pwede mo siyang tamnan ng mga pang-long term. Tulad ng mga nyog, pang long term. Tulad nung nandun sa kambingan, actually sa akin na yun. So, that's why I really invest sa housing. Ayun, pwede. Housing ng mga kambing ko. Permanent structure. And ang plano namin ng pamilya doon is to have it converted into a learning site
for agriculture. Pwede. Wow. Yun ang kuha namin, ang objective. Para maging kuwan siya as kuwan ng mga would-be farmers ba, na maging Future farmers na. paaralan siya ng mga kuwan. Sa mga beginners. So, Maging part din ng kanilang success in the future. yeah. Yun. So yun ang mangyayari. Kasi so, iba na ang style ngayon ng agriculture natin sa Pilipinas. Dati seminars lang from DA, conduct sila ng seminar, then uwi na yung farmer. Depende pa yun sa pag-i-schedule nila kung ilang seminars ang kaya nila. Unlike ngayon na kinuha nila yung mga farmers na i-develop yung farm nila into a learning site para yung agriculture, kung kuan, hati-hati na yung kuan, marami na ang pagkukunan ng technology or ng knowledge about farming. Tapos hands-on pa sila. Hands-on pa. Tulad yan. Saka isang malaking tipid din yun pagdating sa tulad namin sa goat farm. Mapunta yun doon. Siyempre, yung mga estudyante mo, sila na yung mag-hands-on doon. Free labor. Free labor ka na. Ganun. in return, malalearn nila yung mga hindi yeah. na-learn dun sa school. No, doon actual in-house naman. mismo doon sila. Tama. So, yun ang kagandahan, partner, ng isang Learning site. Saka, Sana matulungan sila, partner. Oo, sigurado yan eh. Malakas si General dun. Kaibigan niya yun dun eh. So, Hopefully. yun yung ating papanoorin sa susunod na mga future videos natin kay General. Welcome pa ba kami dito, General? Of course. Ayun. Praying forward na ma-feature natin soon if na-approve na learning site yung Kambingan at saka other farm. Kami naman, masaya kami na minomonitor yung progress ng farm namin. Ay, yung agriventure. Kasi Thank you. siyempre makita natin, is it progressing? Diba? So, partner, dito pa lang sa Bayabas, possible na talagang kumikitang kabuhayan na, partner. Kasi dito sa Sagingan, meron din sa Nyugan. Part of the next natin, magpa-farm tour tayo doon sa kanyang CGV goat farm, partner. Yes. Makikita natin yung kanyang na-assign doon na personnel, yung anak niya din, si Pipip. Si so, Victor, the Pip. The Fifth, yun. So, yun, i-welcome tayo doon ni General. Panoorin niyo po yung video mamaya. I-explain nila doon kung ano mga nangyayari din, para at least makita ninyo. So, bago tayo magsimula doon, siguro, partner, pwede natin ma-introduce yung in-charge niya dito. Sige, Si FO1 Victor. Ayan, Dito na, sir. Kasi siya nakatuka, partner. Nakita ko habang nagbibideo tayo, nakatingin ako, binibent niya pala itong mga tawag nito. Before that, Bayabas. mayroon akong naalala na hindi ko nakuha sa inyo during our active pa kami service na involved na kami sa farming. Ang tawagan namin dati ng mga bombero na mga into farming is BFP pa rin. Oo. Bureau of Farm Protection daw. BFP. BFP pa rin. Kasi Bureau of Fire Protection. Tayo mga BFP, pero Bureau of Farm Protection. Okay. So please welcome si Sir Victor the third. Ayan, Vivares. Sir Victor or Selton. Nakita ko, bakit nyo po binibent yung yung bayabas? Usually mga sekreto yan dito sa South. Ah, Kasi sa North, ang nakita ko basing lang sa YouTube, ang way of pruning nila is ganito lang sa dulo. Putol. Tapos may maliit dyan na dalawang kuan. Pag tumubo yan, dalawang sanga lang. But dito sa South, hindi sila nag-practice ng pruning ng ganito. Ang kanila, binibend nila yung sanga. Parang ganito, nabibend. Apo. Pag nabend mo yan, lahat ng nodes dyan may tutubo. So mas madami yung magtubo. So pag tubo niyan, pruning, doon ka pa mag-pruning. So magsasanga pa rin ng marami. Pero ito, So, pinapoto lang na bend, hindi na. Hindi na, Hinahayaan na lang siya. hinayaan lang. Para magganyan din siya, Opo. maglawak yung coverage kung So, magana isang puno. Kung hindi na papunta sa taas ba, silbi magana yung fan. Kung mas marami ang mga nodes,
possible mas marami din bunga. Opo. Bulaklak, bunga. Maraming source. Maraming Yan, source. Ayun. Ayun. So, ganun parang pa, sikreto yan dito ba? Na Hindi mo na sikreto ngayon, sinabi mo na eh. Practice. Practice. So, marami Yan ang kasing practice nagtatanong kung paano din mag-pruning. Ayun. So binigyan na kayo ng tips ni Sir Victor, no, the third, no. So, Pero, di ba may nababali din minsan? Oo. Pag masubrahan. Sobrang Kaya dapat, So, dapat tiktik lang din. kuwan pa rin. Yun ang pag-content. Yung i-estimate mo pa rin, hindi siya mababali. ayun. Sir Victor, the third, puro Victor ang mga pangalan yung ano ni General. Ilang months ba ang pag-start ng mamunga at mag-harvest? At saka ano yung peak season ng mga guwapol ng ganito? Pag bayabas, wala siyang season. Siyempre, kung Whole year. kumbaga yung whole year siya. Okay. So, abono ka lang ng potash or pabulak. Mm. Tapos yung sa pagtanim naman, gikan sa mga 1 year to 1.5 years, may bunga na talaga yan. Ayun. Pwede na ma-harvest. So hanggang Ma-harvest na, makikita hanggang na. ilang years ang harvesting? Sa kuan is 5 years to 7 Kaya. Ang fruiting niya, ang fruiting niya. production niya. Ayun. Pero sabi ni Juan, our friends in the guava industry, sabi nila, meron siyang farm na 8 years na nga. 8 years. Oo, namumunga pa mo daw, kaya ayaw niya putulin. Ayun. Depende siguro sa pag-alaga. Oo, no? pag-alaga. Yeah. So, yung- Sir Ton, bakit po parang naka-cultivate siya tapos para may space siya na half meter circular? Sa kuan to, round weeding para walang mga Lang, weeds. So, nag-round weeding. Okay. Tapos pag mag-abono, diretso. Diretso. So, ang technique namin sa abono naman, magdala lang kami ng pangtusok. Full digger. Okay. Hindi na. Tapos doon nalagay yung mga abono. Libing. Para hindi living. ma-wash out. Wow. Kailangan mas maganda din. Mas matrabaho lang pero effective, partner. At Effective saka siya. iwas volatile yung abono. Yung deal niya, ikuan ba? Ano tawag dyan? I-evaporate ka. Yung mga chemical. Oh, yun. So, yun. So, ibig sabihin, mas efficient siya Ayun. sa absorption ng gano'n. Grabe. Pero, dito ang gusto kong itanong, partner eh. Mahirap ba maging anak ng isang general? Yun yung tanong eh. Oh, Hindi naman. Hindi naman. Sunod ka lang ang sunod. Sunod ka lang, strict ba si Papa? Strict siya. Medyo. Pero nakasanayan na rin. Kaya yung sa trabaho, sa pagiging bumbero at sa bahay, same lang ang kuan. Same. Tanggap lang ang tanggap. Tanggap na tanggap. Opo. Ano yung pinaka-favorite na sinasabi siya ni Papa mo palagi? Pagdating sa farming, yung advice, yung mga ganong advice. Kuan lang, yung mga advice niya na dapat pangalagaan lang yung farm kasi may pera talaga dito sa farm. Dito makabawi ka ba? Kumbaga, Kikita. talaga. kikita talaga. Ayun. So pero di ka kikita kapag di mo naman pinagtuunan Hindi pansin. Tama yun. Hindi Tama. mo- So, galing talaga ni Dapat General. hands-on ka talaga. Magaling si General. Talagang pinalaki ng aalis si Papa mo. Pupunta daw ng ibang bansa. Anong masasabi mo sa Papa mo? Dahil tinuruan ka ng ganito. Pinalaki kayo ng ganito. Malaki lang yung pasasalamat ko kasi the way he brought us up ba, yung trainings niya, talagang tinuruan niya kaming paano mag-survive na kami-kami lang. Yun. Or kami-kami. Niyak si General. Ayan, napakaganda partner. 'Di ba? Ulit-ulit yung sinasabi. Sabi nga na yung na-feature natin before. Kapag ikaw ay parang may angat sa buhay, yung mga anak mo hindi mo dinala sa farm, hindi nakapak sa farm, wala silang passion into farming. Darating ang panahon, pag nawala ka na, ibebenta lang din nila yung namanan nilang mga lupa. Ayun. Kasi wala silang hilig sa farming, hindi nila alam paano mag-survive into farming, paano mag-farming. Kaya mas magandang nagawa ni General. Oo. So, Bata pa lang sila, Oo. 20 plus, andito na actual sa farming. Yun. So ito yung mga younger generation ng mga farmer pero talagang ibang level na partner kasi ano na to sila eh. Kumbaga may mga bagong technology na tong sinusunod. So ano ba yung future plans mo dito sa farm nyo? Kasi mukhang sa inyo na po ano to eh. Sa inyo, kayo na talaga nakatoka Siya ng dito. Management. Sa amin lang is continue lang yung pag-alaga until mag-progress. So, yun lang po. Mamaya, punta tayo doon sa kabilang site para ipakita namin sa inyo yung direction ng guava plantation namin.
Ayun, meron. Kasi mayroon pa kaming future expansion site na ang fruits nito ang magsusustain doon para lumapad. Okay. Meaning, hindi ka na mag-shell out ng pera mong naipon. Yung mga harvest mo nito, Siya na kumbaga, gagasto doon. siya na magpifinance ulit doon. So, ganun. The same time, darating time na after 1.5 or 2 years, pareha na silang puro Fruiting. income. Wala nang outcome, kumbaga, konti na lang. Konti na lang. So, ganun pala yun. So, galing ni Sultan. Magbayabas na rin ba tayo? Magmayabas natin. Ang mangyayari siguro, Narinig ko na magkakambi kasi. Ano ba talaga unahin niyo? pero partner sa sobrang daming pwedeng crops, kasi dito sa Tupi, ang maganda dito, yung ito nga sabi nila, bayabas. Ikaw, Sir Ton, kung ikaw papipiliin, may mga ibang crops ka pa bang iibigan? O kumbaga nagugustuhan na itanim para nakita mo na mas malaki pa yung kikita kaysa sa itong sa bayabas. Mayroon pa bang gusto mo? Sa ngayon, wala kasi ang area namin is kung makikita ninyo, rolling siya eh. So, kumbaga pangit kapag papaya. Tapos sa observation namin, marami nang nagpapaya sa Tupi. So kaya mas maganda pa rin yung guava. Ayun. Kasi kahit nabali ang sanga, magtutubo pa rin. Ayun. So, Bubunga pa rin. Ganyan. So yung partner, Strategic ibig sabihin, pa rin. Kasi maraming mga bulyon o papaya sa market. totoo. So Tupi kasi isa sa pinaka fruit bowl of South, no? Dito sa Mindanao, pinakamarami din partner. So, para ma-equalize mo yung bulyon ng papaya sa pinya, mag-input ka rin ng bayabas. Kasi components siya. Components siya sa dole. Fruit cocktail. Tama. So, yun, walang problema sa market, no? Kasi may naka-stabilize na market. Opo. Yun, may kukuha na talaga. So, yun, tandaan nyo po mga totoong idea, isa din sa mga reason, no, sa pagpa-farm, isang success na mangyayari, pag yung itatanim nyo sa area nyo, sa location nyo, as angkop talaga siya. So, huwag kayong magtanim lang ng tanim, tingnan nyo muna kung yung area nyo ba, possible ba dito, itutubo pa siya dito, kikita ba ka dito. Kaya Kasi, maraming failure po, no? Maraming nagpe-failure even though yung harvest nila is big. Sa market din. Dapat may doon market. sila mag-failure sa market. Yung iba mag-failure dahil walang knowledge muna, nagtanim na agad. Na-inspire, nagtanim without any knowledge, without any sariling research, ay hindi na mapabunga or whatsoever ang nangyari. The same time, yung iba naman, maganda naman, nagka-research, pero walang prospect market agad. Medyo challenging yun. Unless may iba madiskarte, partner. Diba yung iba, madiskarte ito sila eh. Sell mo na sa mga kilala, and then kung saan hanggang makahanap ng stable buyer. Totoo. Bago lang siya nag-deliver sa kasama niya sa fire. Diba? Ganun pa rin, bubiro pa. Diskarte din. So yun po mga totoo mga Inday, sana po na may rami kayo natutunan. Pero general, ano ba yung pinaka-advice mo pa kay Sir Ton, no? Kasi alis kayo eh, matagal ata kayong babalik eh. Ano bang ma-advise mo sa kanya na maiwan sila dito? So, lang. Bali, nasimulan na to. Then, hindi ko naman sinasabi sa kanya na sundin niya yung style ko ng management. Meron din siya. So, lang. Basta, alagaan lang talaga. Pati yung mga tao. Tama din. Hindi lang halaman, kundi kasama pa ang tao, alagaan. Sabi ni si Papa mo, alagaan ng mga tao. So yun mga totoong mga Inday, sana po marami. Partner, may mga advice pa sila sa mga ikaw para sa mga younger generation kagaya mo na na-engage sa farming, na very enthusiastic. While working. Kasi hindi basta-basta partner eh, no? Pag pag nag-engage ka sa farming, talagang dedication ka, andun lahat, no? Fulfillment kasi yun eh. So, ano ma-advise mo sa kagaya mo ng mga younger generation? So, advice lang nakin, pag mag-farm ka, meron talagang failure dyan. So, you will fail and fail and fail, but never give up kasi pag mag-give up ka, wala eh. Wala kasing mga taong diretso nag-successful. Nag-start talaga yan sa baba. So, yun lang. Never give up. Ayun. Yes, tama. May nabasa ako, partner. Paano ka nag-success sa farming or sa any aspect man sa buhay? Experience. Paano ka right decision daw. Sabi, paano ka nagkaroon ng right decision?
experience. Paano ka nagkaroon ng magandang experience? Wrong decision. Dahil sa wrong decision, nagkaroon sa ng experience, hanggang nagkaroon sa ng right decision and then success. So, tandaan nyo po yun ha. Yun ang talagang pang younger generation. Dapat do not be afraid, no? Mag-fail ka. Yes. Kasi doon ka makaka-learn. Yung si General naman, yung advice niya naman. Okay. Yes, si General kasi may So, sabihin si General. ang advice ko is from kuan naman on the government workers na ngayon, yung mga nasa gobyerno or yung mga tao na ang kuan nila ay primary source of income is salary lang, wala nang iba. Mga OFW. Pwede. Even if OFW na never rely on one source of income lang talaga. Ako dati kasi nako Cebu City, tapos having graduated from the academy na one of the youngest graduates, nakuha kasi doon kuan ba yung bang idealistic tayo masyado, focus lahat yung kuan mo sa service ba, nakalimutan mo na kailangan mo pa rin bumuo ng pamilya. Ayun. Kaya nga patapos mayroon ka pang mga magagandang assignment, may mga perks, ganon. Nakalimutan mo mag-invest other source of income. Yun. So at the end of the day, pag nagkailangan ka, wala ka rin palang naipon. Kasi sabi ko nga sa kanila, yung mga, lalo na yung mga lower ranks na from provinces na na-assign sa big cities, umuwi kayo sa inyo, sa probinsya nyo. Mas malaki ang opportunity doon. Even yung mga bumbero dati na mga, alam ko sa Cebu, kasi Cebu City ako dati assign. Sinasabihan ko talaga yung mga probinsyano ba, na uwi kayo sa province, wag dito. Alam ko naman na bakit gusto nyo dito Cebu City. Aksyon. Aksyon. Tapos, pag off ka, may SM, may Robinson. Ang ganda kasi promising life. Promising life, enjoyable. Pero, hindi mo alam, ubos pala yung savings mo. Totoo. So sabi ko, uwi kayo, yung mga taga-Negros, uwi kayo ng Negros. Kasi doon kayo mag-work, masyadong mababa ang cost of living doon. So, with your very meager income sa salary, kaya niya i-sustain yung way of life. Plus, sa syudad, wala. Di ka man makadali-daling panghingi ng dahon ng kalamunggay. Diba? Ay, dito, nalaglag lang eh. Dito, minsan nga, may mag-harvest dito ng mga bunga ng saging, pabayaan ko man lang. Basta, ang sabi ko lang sa kanila, bago kayo mag-harvest, yung pang sungkit nyo is kuwan nyo, alcohol ba or sunugin yung blade. Kasi baka galing yan doon sa ibang farm na may sakit yung saging. So, to avoid spreading of disease, ganun, okay lang sa akin. Yung mga tao ko dito, sabi ko, benta nyo yung mga puso ng saging kasi hindi na ako kuwan doon. Hindi na ako particular doon. Sa inyo na yun. Pero yun lang, yung kuwan ba, yung practice lang na huwag magkahawaan yung sakit ba. Totoo. So, going back doon sa kuwan, yung mga government workers natin na kuwan, dapat kuwan kayo, venture kayo sa agriculture. Tama. Kung may lupa kayo, bawiin nyo na doon sa mga nag-aalaga ng lupa nyo. Kayo na mismo mag-alaga. Di ba? Yes. Kasi mas malaki yung kikitain mo. Na kuwan. Sabi nga niyan, yung tulad kanina na sa isang araw 3 bisis kumakain yung tao. May snack pa yun na 2 bisis minsan. Minsan nga may midnight snack pa. So ibig sabihin nun, puros pagkain yun. kahit yung mga chippy natin, product pa rin ng agriculture yun eh. Lahat. So yun. Okay, so yun po. Napakagandang advice, partner. Dito naisip ko talaga kasi while earning as a government worker, halimbawa kung galing ka na sa city, doon ka, after mo dan, pabalik ka sa inyong sariling lugar, while nag-work, pwede ka mag-go into farming. So, hindi naman necessarily talaga mga idol na ikaw talaga magbungkal dyan, ikaw actual mag-spray araw-araw.
pwede you can assign some person na ma-delegate mo. Tawag yan, delegate na siya, magpagawa, and then some of your income, babayad mo. Pero ikaw ang nakatukang makamonitor, bibisitahin mo always kung anong kulang, anong pangangailangan. Saka knowledge din para ma-advise mo, ma-share sa yung mga tao kung anong dapat gawin siguro. So siya is one classic example ng government worker who is also involved in agriculture. Yes. During his duties, nandun siya sa station. Kung nandun siya sa station, pwede naman lang siyang magtawag sa bahay na pa yung kuwan, workers natin doon, yung kuwan, si kuwan. Parang ganun ba? Kung minsan, siya na mismo nagdidirect sa tao. Nandun lang siya sa opisina. Pag off duty, yan ang panahon para i-inspect niya yung trabaho. Yan ang panahon para tingnan niya kung ano yung pangangailangan ng farm. So yun. Yun. So yung partner. At least nagka-idea sila. Oo. So yun, tandaan niyo po yun mga totoong mga Inday. Kasi Maximize your time. yun. Yes. So, make multiple source of income, sabi ni General. Huwag ka mag-focus dun sa salary mo lang. Salary lang. Yung salary mo, pag napuno ka na ng loan, sabi ko sa iyo, magproblema ka talaga. So ano ka na lang doon, masastuck ka doon sa ganung sistema. So yun po yung advice ng ating mag-ama, no? Si General tsaka puro Victor Victor the third yan. Next na episode punta natin sa farm doon sa kanila. Tutor tayo ni General tsaka yung kasama din yung isang anak niya, ang kapatid ni Sir Ton, no? Victor the fourth. Ayun. So the fifth. So matutumayin day. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po mapuntahan namin yung mga farm nyo kagaya nila General, no, at saka Sir Ton, no. Napuntahan namin yung farm nila. Talagang may mga technique din sila dito na kakaiba, no. Tulad nung kanina, no, kailangan pala ibaba ganyan, no. Di ba? Natutunan nyo yun dito. So, yan, may mga shoutout po kayo, General Ton. Shout out to my ganing in Montreal. Yes. Ngayon, gabi na doon. Gising pa rin kasi usually tulog yung silang misis mga 12 ng gabi. Maglinis muna bago to. Ayun, yun. Sa'yo, Shoutout sa mga taga Tupi, BFP Tupi. Ayun. Mga samahan sa Bombero. Mga BFP, Bureau of Fire Protection, saka Bureau of Farm Protection. Yeah. Shoutout din sa Shapa family. Shapa family. Shapa Association. So, mga Shapa. Ayan. Tayo na, Shapa. Shapa. Maraming salamat po mga idol. Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot na po namin yung partner mga idol. Lahat ng mga diskarte sa farm, farm techniques, farm tips po mga idol. At saka mga inspiring stories mga idol. Yan, na-share po namin sa inyo. Kung nagustuhan nyo po at na-inspire po kayo ngayon sa aming video mga idol, please like naman po ang ating video. At saka i-share po para mas marami pong makapanood mga idol. Ayan, mula yan dito sa Purok 4, Calcam, Tupi, South Cotabato. Kasama natin yung si Sir Retired General Victor Vivares at saka yung anak niya, si Victor III, no? Vivares, kaway-kaway sa ating lahat. Happy farming! Farming! Kita-kita sa susunod na video.